Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bawat Ligaya ay May Kapalit na Pagdurusa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ang tagay pa, Marieta. Kapag naubos na ito isang bote, may pambili pa ako dito ng isa pa. Mapera kaya ta ngayon, Kuya Binong, ha? Sweldo kahapon eh. Ilan mo lang inom yan. Kapag nalasing ka, tulog ka. Pag nagising ka, minom ka uli. Tapos tulog ka uli. Mahalayan mo lang, nakalimutan mo na si Ruel. Sana nga. Yun. Ganun lang kadali yun, Kuya Binong. Sana ganun lang kadali kalimutan yung pagkawala ni Ruel. Oo, hayaan mo. Hanggat naririto ako, dadamayan kita. Kahit gabi-gabi tayong mag-iinuman. Salamat, ha, sa pagdamay mo sa akin, Kuya Binong. The best ka talaga, bayaw. Ma? Oh! Ang panganay ko. Narito na pala. Michael. Subinong? Sino yung kasama mo, Michael? Ho? Yan, kasama mo. Wala po akong kasama. Dalawa kayo. Malasing na kayo. Dalawang paningin nyo, tama na ho yan. Ubusin lang namin ito sa bote, Michael. Tapos uwi na rin ako eh. Subinong, lasing na po si Mama. Pasensya na po kayo. Hindi pa ako lasing. Kaya ko pa. Huwag mo kong pakialaman, Michael. Tama na ho yan, Ma. Gabi-gabi ko na lang kayong naaabutang nagiinuman. Pasensya na po, pero pwede ho bang umuwi na kayo? Michael, may campus debate tayo next month, ha? Sumali ka. Oo naman, Pia. Sino ba mga makakasama natin? Maghanap pa ako. Pero ikaw sure na, ha? Oo. Salamat sa tiwala mo sa akin, ha? Ikaw yung kasama ko since freshman pa lang tayo. Ilang beses na ba tayong nanalo? Oo nga, no? Kapag pumasok ako sa law school, sasama ka ba? Yun ang pangarap namin ni Papa. Kaya lang, hindi naman namin inaasahan ang pagkamatay niya. Kahit pa unti-unti lang. Pwede mo pa rin namang ituloy eh. Gusto ko, pero kakayanin ko ba? Baka umaray si Mama sa tuition ko. Ano ka ba? Wala namang imposible. Sana magdilang anghel ka, Pia. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Tanggapin yung wala na si Papa. Napakadali lang sabihin niya dahil hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko ngayon. Alam mo ba kung gano'ng kasakit ang mawala ng asawa? Ha? Ang Papa niyo ang mundo ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagigising araw-araw. Siya ang karamay ko sa buhay, sa hirap, sa ginhawa. Siya ang kasama ko. Ang dami naming plano. Pero lahat yun naglaho. Kasama niyang nalibing sa hukay. Alam mo ba kung gano'ng kasakit yun, Michael? Oo. Tama kayo, Ma. Hindi ko alam kung anong eksaktong nararamdaman ninyo. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari ng lahat. Hindi na natin mababago ang kapalaran ni Papa. Talagang hanggang doon na lang ang buhay niya, pero tayo na mga narito pa sa mundong ito.
at humihinga pa. Kailangan natin magpatuloy sa buhay. Mahirap bang intindihin yun, Ma? Kung nabubuhay pa si Papa, sa tingin mo, matutuwa siyang makita kang ganyan? Kikita ka rito sa paluwagan na ito, Marieta. Kahit yung anak ng principal sa kabilang barangay, nakumbinsi naming sumali rito eh. Magkano uli yung maaari kong kitain, Kuya Binong? Kapag payout na, pinakamababa na siguro ang 10,000. Oh? Talaga? Oo. At gagawan ko ng paraan na ikaw ang unang makapag-payout. Pwede ba yun? Oo, ako bahala sa'yo. May tira pa naman yata doon sa ibinigay ng kumpanya ni Ruel eh. Oo, meron pa naman, Kuya, pero inuunti-unti ko sana yun. Invest mo na rito sa paluwagan. Kasi tutubo yan eh. Ganon? Oo. Oy, sige. Bukas, i-withdraw ko, Kuya Binong. Diniposito ko kasi sa bangko para hindi ko magasta. Sige, babalik ako bukas ha. Basta, ipinangangako ko sa'yo. Hindi ka magsisisi rito. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sheila, si Mama. Kasama ni Tio Binong. Ilang linggo na silang ikot ng ikot. Minsan, nagbabahay-bahay. Iyon ba yung sa sinasabi niyang paluwagan? Oo, Kuya. Mas kikita raw kasi sila kapag marami ang mga miyembro. Mabuti na yan. Kahit papano, nalilibang siya. Mas maganda na yan kaysa naman maghapon siya dito sa bahay pagkatapos sa pagdating ng gabi, iinom. Kuya, paano pala tayo? Kapag naubos na yung perang bigay ng kumpanya ni Papa nung namatay siya, may pagkukunan ba tayo ng panggastos natin sa araw-araw? Sheila, may assignment ka ba ngayon? Oo, meron. Tapos mo na bang gawin? Hindi pa eh. Ay, yung mo na ang gawin mo. Yung tungkol naman sa panggastos natin sa araw-araw ngayong wala na si Papa na siyang nagtatrabaho para sa atin, huwag mo na yung problemahin. Hindi ikaw ang dapat na nag-aalala niyan. Ikaw rin, Jared, ha? Kung may gagawin ka, gawin mo na. Oo, Kuya. Mag-aaral tayong mabuti para kapag nakapagtapos tayo at matupad natin ang ating mga pangarap. Sabi ng professor namin sa isang subject, napakahalaga ng edukasyon para sa katiyakan ng magandang kinabukasan ng isang tao. Kaya kung gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan, kailangan mas masigasig tayo sa pag-aaral. Kumain pa kayo. Marami tayong ulam ngayon. Ang sarap na ulam natin ngayon, Ma. May binili pa kayong ice cream, Ma. Ano po bang meron? Wala namang may birthday sa atin ngayon. Nag-pay out kasi kami. Yung ininvest ko 5,000 na doble. Talaga, Ma? Oo. Sabi nga ng tiyubinong nyo, kapag nagdagdag pa ako ng investment ko, mas lalago yung pera. Maganda pala yan, Ma. Kapag dumami na yung pera natin, Ma, pwede bang lumipat ako sa private school? Mahal naman turo sa public, ah. Bakit gusto mo pa sa private, Sheila? Ako rin, Ma. Lipat mo rin ako. Kasi kuya, andun yung mga kaklase namin ng elementary. Ayaw mo ba niyan? May mga kaibigan ka na sa private school. Tapos kapag nagkaroon ka pa ng mga kaibigan sa public, mas marami na mga kaibigan mo. Oo nga, pero hindi ko na kasi sila nakikita eh. Hayaan nyo. Kapag marami na tayo naipon, kahit pa saang eskwelahan kayo mag-aral. Basta ako, Ma. Gusto ko maging abogado. Magsisikap ako para hindi tayo gaanong nahihirapan kapag itinuloy ang pagkuha ng abogasya. Kapag nakagraduate na ako sa kurso ko sa political science. Malapit ka nang gumraduate, Michael. 20 anyos ka na ngayon, di ba? O 1 taong ka na lang sa college. Oo, Ma. At kapag nakagraduate na ako, pangako, tutulungan kita maghanap buhay. Kahit mag-part-time ako habang nasa law school. Hindi mo na kailangan gawin yon, Michael. Kapag nakapagtapos ka,
pagtuunan mo ng pansin ng pag-aaral mo. At kapag nagtuloy-tuloy itong biyayang dumarating sa atin, mas magiging magaan ang buhay natin. Oh, dinagdagan ko yung baon yung dalawa, ha? Salamat po, Ma. Tsaka salamat po dito sa bagong sapatos. Ingatan mo yan, mahal yan. Opo, Ma. Ma, salamat din po sa bago kong bag, ha? At bagong tayong uniform. Napaka-sweet naman talaga nito mga anak ko. Sige na. Baka mamaya malate pa kayo. Okay, bye, Ma. Marieta! Oy, Kuya Binong. Oh, Marieta! Kuya, bakit? Oh, sus, Maria, may masama akong balita. Ano yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ulitin mo nga yung sinabi mo, Kuya Binong. Yung pera natin sa paluwagan, tinangay nung humahawak ng pera. Ano? O, hindi na namin makontak mula kahapon. May magbe-payout dapat kahapon pero hindi na namin siya mahanap. Diyos ko. Wala na rin siya sa kanilang bahay. Pera ni Ruel. Inulog ko doon yung natitira niyang 20,000, Kuya. Paano ang pera natin? I-report namin ngayon sa pulis. Kung gusto mo, sumama ka. Oo, sige. Sasama ako. Ilang linggo na tayong ganito. Lagi na lang sardinas ang ulam natin. Kung di naman noodles na may malunggay. Wala rin tayong pamasahe ngayon, sabi ni Mama. Paano tayo ngayon? Paano tayo papasok? Sheila? Jared? Kuya Michael? Ayoko na marinig pa ulit kayo nagreklamo ng ganito sa harap ng hapagkainan, ha? Kuya. Magpasalamat kayo na kahit naglahong parang bula yung pera ni Mama, may nakakain pa rin tayo hanggang ngayon. Yung iba kahit pambili ng sardinas, wala. Tsaka ito, pamasahin ninyo. Paano ka, Kuya? Alam mo ikaw, palagi mo na lang pinoproblema ang mga bagay na hindi mo naman dapat pinoproblema. Hatiin nyo ni Jared ang perang ito para may pamasahe kayo. Salamat, Kuya. Sige na, ubusin nyo na yung kinakain nyo. Dapat may laman ng tiyan nyo bago kayo pumasok. Hindi tayo matututo kung kumakalamang sikmura natin. Sinabi mo? Titigil ka sa pag-aaral? Oo, Pia. Pero after 1 year, magpapatuloy pa rin ako. Michael, 1 taon na lang gagraduate na tayo. Walang-wala talaga kami ngayon eh. Kailangan ko magtrabaho para sa amin. Dahil kung hindi, magugutom ang mga kapatid ko. Pero Michael... Kapag hindi ako tumigil, pati yung 2 kong kapatid, may hinto din sa pag-aaral. Nakakalungkot naman. Kala ko sabay tayong gagraduate at papasok sa law school. Ngayon ko lang din napagtanto na masyadong mabigat ang pagkuha ng abogasya para sa amin. Kaya... Huwag mo sabihin. Kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, magtatrabaho na lang muna ako. Kung loobin ng Diyos na maging abogado ako, kahit naman siguro lumipas pa ang mahabang panahon, matutupad ko pa rin ang mga pangarap kong yun. Michael. Pasensya ka na, Pia. Alam mo namang isa ka sa mga malapit kong kaibigan. At noon pa man, nangako tayo sa isa't isa na sabay kukuha ng abogasya. Pasensya ka na. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin sa akin. Wala ka namang kasalanan eh. Pero Michael, gusto ko malaman mo na humahanga ako sa'yo. Sa pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong pamilya. Isa kang ulirang anak.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, umiiyak na naman kayo. Ang dami-dami ko ng plano para sa inyo. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang swerte sa buhay natin. Hindi naman po masosolusyonan ang problema natin kung iiyak kayo nang iiyak. Mag-iisang buwan na mula nang mawala yung pera ninyo. Mag-move na kayo, Ma. Yun na nga lang ang naiwan sa atin ng papa mo na wala pa. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Dapat, hindi ako agad nagtiwala sa mga ganitong modus. Dapat pinag-isipan ko ng maayos ang aking desisyon. Dapat hindi ko na lang kinuha sa bangko yung pera ng papa mo. O kaya mas mainam kung nagtayo na lamang tayo ng tindahan o kahit anong maliit na negosyo. Baka hindi pa yun nawala. Ma, tama na. Pwede ba? Nung nawala si Papa, halos lunurin niyo ang sarili niyo sa alak. Ngayon naman, araw-araw na lang bumabaha ng luha dito sa bahay. Labis-labis kasi yung panghihinayang ko, Michael. Para sa inyong perang yun eh. Gusto ko kayong mabigyan ng magandang kinabukasan. Para kung sakaling magkita man uli kami ng papa niya sa kabilang buhay, masasabi ko sa kanya, nagawa ko ng maayos ang tungkulin ko bilang magulang sa inyo. At natupad ko ang mga pangarap namin para sa inyo. Kahit wala na siya. Ma, imbes na malungkot kayo dahil sa pagkawala ng pera natin, mas maganda siguro mag-isip na lang tayo ng pagkakakitaan. Problema to. Isang malaking problema pero lahat naman ng problema, gaano man kalaki, may solusyon. Asa na kaya si Kuya Michael? Nilalamok na ako. Jared? Ayun ka na pala, Kuya. Bakit nandito ka? Sabi ni Mama, hintayin daw kita rito kasi madilim. Pinandala niya sa akin tong flashlight. Ganun ba? Halika na. Sira na naman yung street light dito. Oo, Kuya. Tapos sa bahay, madilim din. Ha? Bakit? Naputulan tayo ng kuryente. Ano? 2 buwan na palang hindi nakakabayad si Mama ng kuryente natin. Hayaan mo na. Baka bukas, makadiskarte ako ng pera. Kuya, ayos lang ba talaga sa'yo? Ang alin? Ang tumigil mo na sa pag-aaral. Graduating ka na sana, di ba? Ayos lang yun. Kesa naman mamuti ang mga mata natin sa gutom. Pero hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Nagtatrabaho ka sa food chain paggabi. Tapos sa araw naman, nagpa-part-time ka sa opisina ng kakilala ni Papa na abogado. Halos 2 oras na lang madalas ang tulog mo. Noong una, oo. Nahihirapan ako. Pero, nasanay na ako. Wala namang trabaho hindi mahirap at hindi nakakapagod. Kailangan lang talaga nating magtiyaga. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya ka na, Michael. 20 anyos ka pa lang pero inako mo na responsibilidad na naiwan ng papa mo. Ayun ka na naman, May. Nagdadrama na naman kayo. Hindi ko lang kasi maiwasang malungkot sa takbo ng buhay natin ngayon. Para tayong pagong na halos hindi makausad. Hirap na hirap tayo. Sa mga kwento nung bata pa kami, kahit gaano pa kabagal ang pagong, ni minsan, hindi siya natalo sa karera. Kaya huwag kayong mag-alala, Ma.
Kahit mabagal ang pag-usad ng buhay natin ngayon, ang mahalaga, umuusad pa rin tayo kahit papano. Maraming salamat sa iyo, Michael. Kasi nga pala, eto, konting pera yan. Mababayaran na natin ng kuryente. Tsaka, bumili po kayo ng gamot. Napapansin ko, pare-panay na ang ubo ninyo. Halos ilang linggo ko na napapansin yan. Ay, simpleng ubo lang ito. Huwag mo ko lalahanin, anak. Ang mabuti pa, itago ko na lamang ito. Para kapag kailangan ng dalawang mong kapatid ng pera, may mahuhugot ako. Iba ito, Marieta. Iba. Hindi naman ito paluwagan eh. Ano pala, kuya? Eto mo, ha? Yung kakilala ko, nagpapautang ng kapital. Maaari mong gamitin sa pagpapatayo ng maliit na tindahan. Ang usapan naman ganito. Araw-araw siyang mangolekta ng hulog mo. Sa isang araw, 100 lang naman ang babayaran mo. Magaan na yun, Marieta. Kapag marami kang customer dito, maaari kang kumita ng 500 sa isang araw. Babawasan mo lang ng 100. Meron kang 400 sa isang araw. Bay, malaking tulong na yun. Magkano ba yung pinapautang niya? 5,000. Ano? Subukan mo. Magsabi ka lang nang maabisuhan natin siya. Pag-iisipan ko muna, Kuya Binong. Magsasabi na lang ako sa iyo kapag nakapag-desisyon na ako. Ito lang ang sinasabi ko sa iyo, Marieta. Hindi ito scam. May kikitain ka talaga rito. Saan na kaya si Michael? Ating gabi na. Michael! Ating gabi na. Oo nga po, pero bakit gising pa kayo? Hindi kasi ako makatulog na wala ka pa. Nag-overtime po ako. Hindi kasi dumating yung papalit sa shift ko kasi may sakit daw. Ganun ba? Oo. Kumain ka na ba? May konti pang kanin sa kusina. May tira pang gulay doon. Kumain na po ako, ma. Sigurado ka ba? Oo. Sige na, magpahinga na po kayo. Lalabang ko pa tong uniforme ko sa trabaho. Iwan mo lang yan dyan. Ako na maglalaba bukas. Kaya ko naman pong laban to, ma. Magpahinga na lang po kayo. Ang ubo ninyo parang lumalala eh. Baka po pwede kayo magpatingin sa center. Huwag mo ako alalahanin. Ma. Ayos lang ako. Tingnan niyo yan. Iba na yung tunog ng ubo niyo, ma. Ma? Diyos ko. Bakit po? May dugo. Ha? May kasamang dugo ang labak ko. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, inumin niyo lahat ng gamot na to ha, sa loob ng 6 na buwan. Kailangan magamot na yung sakit mo. Mas mabuti na maagapan natin yan. Michael, pasensya ka na sana, anak ha. Lahat naman ng problema sa pamilya natin, ikaw ang pumapasan. Tapos ngayon, dumagdag pa tong sakit ko. Kung susundin yung sinabi ng doktor, hindi magiging mabigat na problema ang sakit nyo. Paano ka? Paano mo susuportahan ang pagpapagamot ko? At ang mga gastusin dito sa bahay? Lagi ko namang sinasabi sa inyo, ma,
Lahat ng problema may solusyon. Michael, anak, patawarin mo ko. Pakiramdam ko, wala man lang ako maitulong sa'yo. Wala naman ako ibang hihilingin sa'yo, Ma, kundi magpakatatag ka. Gusto kong mula ngayon, lakasan yung loob nyo. Nawala na sa amin si Papa. Hindi pwedeng pati kayo mawala pa. Maging matatag ka para sa amin. Yun lang, Ma. Yun lang kailangan mong gawin. Nagsisimula pa lang tayo. At natitiyak ko, napakarami pang pagsubok ang haharapin natin. Mike! Ready na! Akin na yan. Ang daming tao ngayon. Mike! Sir! Oh, bilisan nyo! Ang dami tao! Yes, sir! Humihingal na nga ako. Kulang pa ba? Mike! Sandali! Pia? Michael! Pia, bakit? Graduation namin ngayon. Naisipan ng buong klase na kumain muna rito bago umuwi sa kanya-kanyang bahay. Kaya palang daming tao. Oo. Hindi ko napansin. Ano? Halos lahat may bit-bit na toga. Kasama ka sana namin ngayon. Congratulations, Pia. Salamat. Oy, kung gusto mo, dumaan ka sa bahay mamaya pagkatapos mo rito. Pwede naman. Mike! Pero baka kasi umaga na ako makauwi. Ha? Salamat na lang ulit. At congratulations, Pia. Kung hindi ka sana namatay kaagad, kung hindi mo sana kami iniwan kaagad, sana uuwi rin ako ngayong gabi na may susot na toga. Hindi kagaya ngayon. Uniforme ng food chain ang suot-suot ko. At imbis na diploma, tray ang hawak-hawak ko maghapon hanggang hating gabi. Kung alam ko lang na nawawala ka kaagad pa, sana hindi na ako sumabay sa pangarap mo. Hindi ko sana ito nararamdaman ngayon. Sana hindi ako nasasaktan. Kuya? Sheila? Bakit nandiyan ka sa labas? Ayaw mo bang pumasok? Papasok din naman ako. Bakit gising ka pa? Alauna na ng madaling araw. Hinihintay kita eh. Nakatulog kasi ng maaga si Mama. Hindi mo naman ako kailangang hintayin. May susi naman ako sa pinto. Oo, alam ko. Pero gusto pa rin kitang hintayin para ibigay ito sa'yo. Ano to? Sa sobrang pagtatrabaho mo, nakalimutan mo ng graduation ko ngayon sa high school. Ano ko? Oo nga pala. Sorry, Sheila. Ayos lang yun, Kuya. Alam ko naman kasing marami kang trabaho eh. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Batch medal namin itong isa. Ito namang isa, service award. Gusto ko ibigay sa'yo mga medalya na to bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa ating pamilya. At para mapag-aral kami ni Kuya Jared. Sheila. Salamat, Kuya. Maraming salamat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Michael, eto na yung long sleeves mo. Pilansya ko na yan. Salamat, Ma. Hoy,
ngumiti ka sa harap ng camera mamaya, ha? Kapag nagkaroon tayo ng pera, ipapaprame natin ang mga litrato nyo. Tapos ikakabit ko rito sa pader natin. Abay, gusto ko makita ng mga tao kung papaano mong naitaguyod ang mga kapatid mo sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na iyong hinarap. Hindi lang naman ako ang humarap sa pagsubok, Ma. Kasama ko naman kayo, di ba? Sabay-sabay nating hinarap ang bawat unos na dumating sa buhay natin. Ngayon, si Jared ang gagraduate sa kolehiyo. Susunod naman si Sheila. Ang bilis nga po ng panahon, Ma. Anak, 3 taong ka nang nagsasakripisyo para sa ating pamilya. Mahina naman kayo eh. Baka kung bumaha na naman ang luha dito. Michael, naalala mo ba kung anong pangarap mo? Ho? Kahit ganong kahirap, gaano na katagal ang lumipas na panahon. Sana anak, huwag mong kalilimutan ang pangarap mo at ang pangarap sa'yo ng papa mo. Gusto ko, tulad ng pagsisikap mong tulungan ng mga kapatid mo na matupad ang kanilang mga pangarap. Maging masigasig ka rin para sa pagtupad mo ng sarili mong pangarap. Hindi pa naman huli ang lahat. Nakagraduate na rin pala nung 1 linggo si Sheila Marietta. Oo, Kuya Binong. Parang kahapon lang si Jared ang gumagraduate. Tapos ngayon, pareho na silang tapos. Napakaswerte mo sa panganay mo. Ay, nako, hindi swerte ang tawag diyan, Kuya Binong. Biyaya. Binayayaan ako ng Panginoon ng isang anak na wala nang ibang inisip kundi ang maitaguyod ang kanyang mga kapatid. Siya nga pala. May naikwento kasi sa akin yung kumpare ko. Ako, total, tapos na sila Sheila at Jared. Subukan ko kayang alukin si Michael na sumampa sa barko. Aalukin mo ng trabaho si Michael? Oo. May babayaran lang na konting halaga. Tapos, sitting pretty na siya. Maghihintay na lamang siya ng schedule ng pagsampa niya. Mukhang too good to be true naman yan, Kuya Bino. Pasensya ka na, ha? Nadala na kasi ako nung nawala yung pera ni Ruel. Dahil lamang pinagkatiwala ko sa isang tao na hindi naman pala mapagkakatiwalaan. Sa ngayon, anak ko, ang pinag-uusapan natin, Kuya Bino. Kung pera at iba pang material na bagay, kaya ko yung mawala. Pero hindi ang anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Ate Pia, pasok ka. Kumusta, Sheila? Eto, medyo tumataba kasi nakapagpahinga ng ilang linggo. Ay, oo nga. Kagagraduate mo nga lang pala. Congrats, ha? Ay, salamat, Ate Pia. Ikaw, kumusta ka na? Eto, 4th year college na rin. Ay, oo nga pala, no? Kumuha ka nga pala ng abogasya. Oo. Kahit pa paano, nairaos naman. Ay, teka, bakit ka nga pala naparito? Naging busy kasi ako masyado. Nawala na kami ni Michael ng panahon makapag-usap, kaya naisip ko, lumaan muna dito bago ako bumalik sa dorm. Kaso wala siya ngayon dito, ate. Nasa trabaho. Ay, ganun? Ano nga palang trabaho niya? Nasa call center si kuya. Ilang taon na ba? Parang 3 taon na rin. Napag-graduate niya ako sa college dahil sa pagtatrabaho niya kung saan-saan. Yun na nga iniisip ko eh. Total, napagtapos niya naman na kayo. Gusto ko sana siyang i-encourage na mag-aral uli. Parehas pala tayo nang naiisip, ate. Yun din ang plano namin ni Kuya Jared eh. May maganda na rin kasing trabaho si Kuya Jared. Kaya gusto namin alukin naman si Kuya Michael na ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Naku,
Naku, mabuti naman kung ganun. Ay, salamat sa concern mo sa kanya, ate, ha? Ay, ang totoo, sinadya kong huwag magpakita sa kanya kasi ayoko makita niyang pagkakaiba naming dalawa. Ayoko makita niya ako habang inaabot ko yung pangarap ko, habang siya. Ay, naintindihan kita, ate. Isinuko ni Kuya ang sarili niyang pangarap para sa amin. Kaya huwag ka mag-alala. Gagawa kami ng paraan ni Kuya Jared na maabot niya ang kanyang pangarap kahit gaano man yun katayog. Oh, mauna na ako sa inyo, ha? Bye, Mike. Okay, Mike. Sige. Kuya Michael! Ay, Sheila. Kuya, Bakit? Bakit hinintay mo pa ako dito? ito para ipakita sa'yo to. Ha? Ano to? Requirements. Requirements? Para saan? Kuya, I got my first job. Talaga? Oo. Dapat pala mag-celebrate tayo. Alika, tawagan mo si Jared. Sabihin mo, kakain tayo sa labas. Sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano naman yun? Kasi, di ba, graduate na ako. Si Kuya Jared, maganda na rin ang trabaho. Si Mama, magaling na. Meron na nga rin sarili niyang tindahan. Kuya, pwede bang bumalik ka na sa pag-aaral mo? Ano? Ako? Mag-aaral uli? Oo. Bakit, Kuya? Ayaw mo ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya, ano? Bakit hindi ka na makaimik dyan? Alam mo, Sheila, ngayon ko lang napagtanto na napakarami palang maaaring magbago sa loob ng 5 taon. Kapag binalikan mo ang panahong lumipas, akala mo, kahapon lang. Pero ang totoo, ang daming nangyari. Ang daming nagbago. Kasama na doon yung mga prinsipyo ko sa buhay, mga paniniwala, at kahit pangarap. Anong ibig mong sabihin, Kuya? Dati, pangarap ko makapagsuot ng long sleeves at kurbata. Makipag-argumento sa mga kapwa ko abogado. May panahon pa nga na sinisi ko si Papa dahil maaga siyang namatay. Kailangan kong tumayong padre de pamilya at akuin lahat ng naiwan niyang responsibilidad. Pero nung nakikita ko kung paano nagbubunga ang mga pagsasakripisyo ko sa pamamagitan ng mga tagumpay na nakakamit ninyo ni Jared, at sa tuwing nakikita kong masaya si Mama, walang sakit, wala akong pagsidlan ng kaligayahan, saka ko rin napagtanto na napakamakasarili ko pala. Noon kapag tinitingnan ko ang future ko, puro lang ako nakikita ko. Wala kayo. Pero ngayon, kontento na ako ng ganito. Sheila, marakal na mo trabaho ang pagiging call center agent. Isa pa, sabi mo nga, settled na kayo ni Jared. Eto nga, may trabaho ka na. Gumag-aaral uli ako. Para ano pa? Para masabi kong natupad ko ang childhood dream ko. Parang napaka-impractical naman. Masaya na ako sa kung ano man ang naabot ko, Sheila. Subukan mo kaya siyang kumbinsihin, Ma. Marahil, nawala na ng gana ang kuya mo mag-aral. Dahil matanda na siya.
Nahiya na siguro siyang bumalik sa kolehiyo na mas matanda na siya sa mga magiging kaklase niya. Yun nga rin pong iniisip ko, Ma. Ay, hayaan niya na. Pero ma, sayang naman si Kuya Michael. Matalino si Kuya. At bata pa lang siya, gusto na niya talagang maging abogado. Hindi ako naniniwalang naglaho na sa puso niya ang pangarap niyang yun. Paano ba natin siya kukumbinsihin? Paano nga kaya? Si Pia kaya? Oo nga pala. Di ba matalik na magkaibigan sila ni Kuya Michael? Oo nga. Kaso, hindi nagtutugma ang schedule nilang dalawa eh. Subukan natin sa susunod na weekend. Baka naman pwedeng makauwi si Ate Pia niyan. Mas mainam kasi kung siya ang kumausap kay Kuya. Kasi magkaedad sila. At pareho sila ng gustong marating nung nag-aaral pa sila. Ang alam ko, plano nilang magsabay na pumasok sa law school. Sige, susubukan kong kontakin si Ate Pia. Ma, nakita niyo yung kapares itong medyas ko? Hanapin mo lamang dyan sa aparador. Anong ginagawa niyo, Ma? Wala. Tinitingnan ko lang itong mga graduation photo ng dalawa mong kapatid. Namimiss mo na ba sila? Kasi pareho na silang busy sa trabaho. Hindi naman. Naisip ko lang, mas maganda sana pagkakalagay nito mga picture frame nila sa dingding natin. Kung nariyan ka sa picture. Ma, Di ba? Ikaw lang wala rito eh. pwede mo naman sigurong ilagay dyan itong ID ko sa trabaho. May enlarge naman. Michael, talaga bang ayaw mo na mag-aral uli? Ayoko na, Ma. Kaya mamaya, magpapaprint ako ng gwapo kong picture. Isabit mo dyan. Yung kapag namatay ako, pwede rin gamiting panlagay sa ibabaw ng ataol ko. Ano ba? Mar, Inis ka? Ano ba sinasabi mo? Sige na nga, malis ka na. Malilate ka na sa trabaho mo eh. sige. Bye, Ma. Mag-iingat ka. Oh. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan kaya nakaupo si Pia? Ayun siya sa may bintana. Kumakaway pa. Teka, hindi ba gusto tong polo ko? Kanino ko pa tusot sa trabaho eh. Hi, Pia. Naku, pasensya ka na. Kanina ka pa ba naghihintay dito? Hindi naman. Siguro mga 1 hour? Talaga? Joke lang. Ay, mapo ka. Umorder na ako ng pagkain natin. Gutom na kasi ako eh. Matakaw ka na ba ngayon? Hindi ba halata? Parang medyo tumaba nga yung pisngi mo. Ay, madalas kasi ako mag-stress eating dahil sa dami ng mga ginagawa sa law school. Ganun ba? Pero siguro, hindi ako masyadong na-stress ngayon kung kasama kita. So, kailan ka na maglulo? Loko? Joker ka na rin ba ngayon? Benta ba sa'yo yung joke ko? Hindi masyado. Pero seryoso ako. Saan? Sa tanong ko sa'yo kung kailan mo ipupursu ang law. Alam mo, Pia, wala na sa bokabularyo ko yan. Imbes na mag-aral ako, mas maganda kung itutuloy ko na lang pagtatrabaho ko. Nag-iipon na rin ako ngayon para makabili ng sarili kong bahay. Sa tingin ko, wala namang pagkakaiba ang buhay ko ngayon sa naging buhay ko sakaling hindi ako huminto sa pag-aaral. Kontento na ako sa ganitong uri ng pamumuhay. Kontento ka na nga ba? O takot ka lang? Saan naman ako matatakot?
Na baka mahirapan ka mag-adjust kapag nag-aral ka ulit. Baka nagda-doubt ka na rin sa sarili mo kung kaya mo ba talagang abutin ang pangarap mo. Alam mo, ito ang natutunan ko. Dapat hindi lang isa o dalawa ang pangarap ng isang tao. At hindi dahil nakamit mo ng isa mong pangarap, titigil ka na. You have to dream bigger dreams. That way, mas magiging blessing tayo sa ibang tao. Kaya ba in-invite mo akong kumain ngayon para sabihin mo sa akin to? Oo. Gusto kong ipaalam sa'yo na may mga taong nagtitiwala sa'yo na maaabot mo ang matayog mong pangarap. At higit sa lahat, hindi pa huli, Michael. Hindi pa huli. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tagay lang, Michael, ha? Oo. Ikaw ang nagsadya rito sa bahay para alukin ako mag-inuman tapos di ka naman umiinom. Dinadaya mo yata ako. Umiinom ako, Chubinong. Nako, huwag mo akong dadayain sa inuman. Dito na ako tumanda. Bakit ko naman po gagawin yun? Bakit nga pala biglang nag-alo ka? Chubinong, gusto ko lang itanong sa'yo, ano bang pangarap niyo ni Papa nung mga bata pa kayo? Kami? Oo. Maging mga engineer ng barko. Talaga ho? No. Gusto naming makagawa ng mga barko. At kapag marunong na kami, gagawain kami ng para sa amin. At mag-iikot kami sa buong mundo sakay ng barkong ginawa namin. Libre pang pamasahe, di ba? At pagkatapos, kapag naikot na namin ang buong mundo, babalik kami rito sa Pilipinas. Tapos, kukunin namin ang mga pamilya namin. Isasakay din namin sa barko. Pero sabi ng papa mo, gusto niya raw, maliban sa barko, gagawa na rin kami ng mga maliliit na fishing vessel para magamit namin sa pangingisda. Ang dami niyo naman pong mga pangarap. Siyempre. Libre na nga ang mangarap, titipirin mo pa. Tama. Pangarap lang naman yun eh. Walang saysay ang pangarap kapag hindi naman tayo nagpursiging abutin yon. O Jared, kailan mo dadalhin dito ang girlfriend mo? Ma. O bakit? Ayaw niya pa kasing malaman ni Kuya Michael na in a relationship na siya, Ma. Bakit? Akala mo ba paghihiwalayin ko kayo? Hindi naman, kuya. Kaya lang... May trabaho ka na. Hindi ka na estudyante. Ano pa bang inaalala mo? Nahihiya lang ako. Kanino? Sa'yo. Sa akin? Bakit? Bakit? Baka isipin mo, napagtapos mo ako sa pag-aaral tapos mag-aasawa kaagad ako. Abay, bakit? Balak mo nang mag-asawa? Hindi pa naman, Ma. Kaya lang, syempre mag-girlfriend ka kasi ang goal mo, mag-asawa. Wala ka naman dapat ipangamba, Kuya Jared. Basta ang importante, dalhin mo na rito ngayon ang girlfriend mo para malaman natin kung sino ang mas maganda sa amin dalawa. O yan, narinig mo yan, Jared. At saka, itanong mo rin sa girlfriend mo kung handa na siyang magkaroon ng future brother-in-law na abogado. Kuya? Kuya Michael? Oh. Don't tell me na. Oo, nakumbinsin niyo na ako. Magpapatuloy na ako sa pag-aaral ko. Talaga, Michael?
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, tama na yan. Hayaan mo na mga kusinera na magluto. Magbihis ka na. Nililibang ko lang ang sarili ko. Kasi excited na akong masyadong umattend ng graduation ng kuya mo. Naku, kahit naman ako, May. Sino nga bang mag-aakala na after 10 years, matutupad din ang kanyang pangarap? Pagkatapos ng graduation niya, hindi ba magre-review pa siya para sa bar exam? Opo, Ma. Pero natitiyak kung makakapasa si Kuya at magiging ganap siyang abogado. Tara na po! Sakay na kayo! Oh, ayan na si Ate Pia, Ma. Bilisan mo na. Oo na, oo. Thank you, Ate Pia, sa pagsundo sa amin, ha? Walang anuman. Si Michael? Nauna na siya, ate. May rehearsal pa yata sila, eh. Ah, ganun ba? Nagmotor nga lang yun, eh. Sabi ko, hintayin sana si Kuya Jared para doon na siya sumakay. Kaso nagmamadali. Asa na si Jared? Sinundo yung mag-ina niya, ate. Sasama kasi sila, eh. Ganun ba? Ramdam na ramdam ko ang excitement ninyong lahat. Sino ba naman ang hindi may excite, Pia? Abay, 10 taon. Bago natupad ni Michael ang pangarap niya. Oo nga ho, eh. Bait pa. Sino kaya to? Numero lang. Hello? Opo. Ako nga po. Kapatid niya po ako. Bakit po? Si Kuya Michael? Ano nangyari sa kanya? Sheila, bakit? Ano nangyari sa kuya mo? Ma, Ate Pia, si Kuya Michael, na-aksidente! Ano? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Jared! Sheila! Buti nauna ka na rito. Si Kuya Michael. Kuya, bakit kang umiiyak? Asan si Michael? Kuya Jared, magsalita ka! Si Kuya Michael! Jared, magsalita ka! Nasaan si Michael? Wala na si Kuya Michael, Ma. Sinasabi mo, Kuya! Wala na! Patay na si Kuya. Hindi! Kuya! Hindi pwede! Anak ko! Wala na si Kuya. Huwag na kayong pumasok sa loob ng morgue. Hindi pwede! Gusto ko makita ang kuya mo. Hindi ako maniniwalang patay na siya hanggat hindi ko siya nakikita. Ayun na, Ma. Sasamahan ko kayo. Sige, pumasok na kayo. Ayun yung bangkay ni Kuya. Tatanggalin ko ng tumat na nakatakip sa mukha niya. Ay, Diyos ko! Anak ko! Bakit? Bakit nangyari ito sa anak ko? Kuya Michael! Dapat tawag
talagang isusuot mo ngayon, anak. Hindi ito! Hindi itong klaseng telang ito! Bakit ngayon mo kinuha ang anak ko? Bakit ngayon pa? Bakit ang anak ko pa? Sheila, baka gusto mong magpahinga muna? Para akong lutang, Ate Bea. Parang hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Ang daming tanong sa isip ko. Hindi ko maintindihan. Sa kabila ng kabutihang ginawa niya para sa amin, sa aming pamilya, nawala siya sa ganitong paraan. Hindi niya deserve ang ganitong uri ng kamatayan. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit sa ganito siyang paraan kinuha ng Diyos. Hindi ba parang napakalupit naman ng Diyos sa amin? Noon, maayos naman ang aming pamilya. Masaya kami. Tapos, biglang namatay si Papa. Nung nakakabangon na uli kami, nabiktima ng manggagancho si Mama. Nung nakakaluwag-luwag na naman kami, nagkasakit si Mama. Ngayon naman, nakakala namin tuloy-tuloy na ang ginawa sa aming pamilya. Saka naman nawala si Kuya. Ganito ba talaga kalupit ang Diyos? Akala ko ba mahal niya tayo? Dahil mga anak niya tayo. Bakit kailangan may bawiin muna siya sa atin bago siya magbigay? Kailangan bang bawat ligaya ay may kapalit na pagdurusa? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Patawarin mo ko, Kuya. Sa dinami-dami ng ginawa mo para sa amin ni Sheila. Pakiramdam ko, hindi man lang ako nakapagpasalamat ng maayos sa iyo. Kaya ngayon, kahit hindi mo na ako naririnig, gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga sakripisyo mo. Sa lahat ng pagod at hirap na tiniis mo para sa amin at sa ating pamilya. Wala ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa iyo. Salamat, Kuya. Maraming salamat, Kuya. Mananatili kang buhay sa puso ko.
Sheila, hindi ka na naman kakain. Wala na mailibig ang Kuya Michael mo. Lagi ka na lamang nagmumukmuk dito sa kwarto mo. Hindi ka rin pumapasok sa trabaho. Hayaan niyo na lang muna ako, Ma. Hindi pwede. Kailangan mong kumain. Hindi niyo ba ako naiintindihan, Ma? Sheila! Ayokong kumain! Ayoko lumabas ng kwarto! Ayoko nang kausap! Kaya pwede ba pabayaan niyo na lang ako? Kung mamatay man ako sa gutom, di palibin niyo na lang ako! Patay na ang kuya mo! Patay na si Michael! At hindi na siya babalik pa! Yan ang paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo! Alam ko, patay na siya. Pero sa tingin niyo ba, ganun lang kadaling tanggapin yun? Paano ko tatanggapin na wala na siya? Kung sa bawat sulok ng bahay na ito, kung sa bawat bahagi ng buhay ko, naroon ang mga alaala niya. Ako, higit kanino man na nakauunawa ng nararamdaman mo. Dahil naranasan ko yan na mamatay ang papa mo. Kahit gaano pa kasakit ang pagkawala ng isang tao, kailangan natin tanggapin ang katotohanan wala na siya. Dahil kung hindi, mabibilanggo tayo sa walang hanggang kalungkutan at pagdadalamhati. Sa tingin mo ba, kung nakikita ka ng kuya mo ngayon, matutuwa siya sa'yo? Meron, Ma. It's okay. Napakasakit. Alam ko, masakit. Masakit. Pero kahit ganong kalalim ang isang sugat, maghihilom at maghihilom pa din ito. Wala na kuya mo, Sheila. Sa halip na magbukok ka, umiyak ng umiyak, at magluksa sa pagkawala niya, alalahanin mo yung mga kabutihang ginawa niya para sa atin. At doon ka humugot ng lakas. Pinupuntahan niyo lang ako rito kapag gusto niyong makipag-inuman sa akin. Pareho kayo ni Michael. Mag-ina nga kayo. Paano namang hindi ka namin pupuntahan dito eh? Hirap ka na sa paglalakad. Gawa na rayuma mo. Medyo nabawasan ang sakit ng mga tuhod ko. Kasi may binigay sa akin gamot si Michael nung huli niyang punta rito sa akin. Talaga, Kuya Binong? Oo. Inuunti-unti ko nga eh. Kasi baka maubos. Wala nang magbibigay sa akin. Si Kuya talaga, oo. Napakabait na bata ni Michael. Hindi malama ako nakahingi ng paumanhin sa kanya bago siya nawala. Bakit ka naman hihingi ng paumanhin? Dahil palagi kitang niyayayang uminom noon. At napasubo ka pa sa investment scam dahil sa akin. Alam mo, Kuya Binong, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa ibang tao si Michael. Napakabait ngang bata. Kaya siguro siya ang unang kinuha. Yung bunso mo, kumusta na? Balita ko, hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na kuya. Hi, Kuya. Kumusta ka na? Ako, eto, finally nag-decide na ako na tapusin na ang pagluluksa ko sa pagkawala mo. Tama si Mama. Patay
ka na. At wala na akong mababago pa. Hanggang doon na lang ang buhay mo. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil bago ka nawala, natupad na ang pangarap mo. Hindi mo man nahawakan ang diploma mo. Hindi ka man naging ganap na abogado. Pero alam ko, masaya ka. Alam kong ang huling emosyon na nasa puso mo bago ka nalagutan ng hininga ay kasiyahan. Sapat na yun para magpatuloy uli ako sa aking buhay. Masasayang ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin kung habang buhay akong iiyak dahil sa pagkawala mo. Tama yan, Sheila. Ate Pia? Ngayon sana ang bar exam, kaya naisipan ko siyang dalawin. Salamat sa patuloy na pag-aalala kay Kuya Michael, ate. Masaya ako na naka-move on ka na. Sa una, akala natin malupit ang Diyos dahil may mga pagkakataong napakabigat na mga ibinibigay niya sa ating pagsubok. Pero Diyos pa rin siya. At sabi nga, His ways are different from our ways. Pero sa bawat pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon, palagi niya sa atin pinapaalala na kasama natin siya. At hindi lamang yun, ipinaalala niya sa ating may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, bawat ligaya ay may kapalit na pagdurusa. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Maynard Landicho Jr., Angelo Alcantara, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sheila. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahagdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.